Nakaupo si Ellie sa gilid ng kama, nakatitig sa bintanang binabalutan ng manipis na kortina. Wala pang 2:00 ng madaling araw, ngunit ang liwanag ng buwan ay tila masyadong maliwanag, para bang nanlilinlang. Sa labas, maririnig ang mga yapak ng pusa sa bubong, ngunit sa kanyang pandinig ay parang yapak iyon ng isang mas mabigat, isang hindi dapat naroroon. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang lumang kwintas na yari sa buto at kahoy, iniwan ng kanyang ina, si Elena. Pagsara niya ng mga mata, biglang dumaluyong ang ingay, isang batang umiiyak, isang babaeng humihingal, at isang huni ng ibon na hindi niya mawari kung galing ba sa langit o sa ilalim ng lupa. Biglang, crack! Bumukas ang pintuan ng kanilang maliit na silid. Napatigil siya. Ellie, mahina at paos na tawag ni Eunice, ang kanyang nakababatang kapatid. Bakit gising ka pa? Nagpanggap siyang kalmado, ngunit kumakabog ang dibdib niya. Wala. Hindi ako makatulog. Nakikinig ako sa hangin. Ngumiti si Eunice, ngunit may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. 16 pa lamang siya, ngunit ang bigat ng Maynila ay nakaukit na sa kanyang balikat, trabaho sa eskwela, paminsan-minsang hanap buhay sa palengke, at higit sa lahat, ang kawalan ng kanilang ina na umalis ilang linggo na ang nakaraan. Parang may binabantayan ka, biro niya, bago nahiga sa sahig gamit ang manipis na banig. Hindi nakasagot si Ellie. Paano niya sasabihin na gabi-gabi siyang sinusundan ng parehong panaginip? Isang babae, buntis, humihingi ng tulong, mga aninong may mahahabang dila at matatalim na kuko. Hindi iyon simpleng takot. Pakiramdam niya, iyon ay babala. Kinabukasan, ang lungsod ay parang walang pakialam. Mga tricycle na nag-uunahan, sigawan ng tindera, at amoy ng tuyong isda sa palengke. Pero si Ellie, habang nag-aayos ng mga halamang gamot na kanyang pinagtitinda, ay ramdam na ramdam ang kawalan. Laging may puwang sa tabi niya, ang puwang kung saan nakaupo dapat si Elena. Habang inaayos ang mga dahon ng sambong, napansin niya ang isang sobre na itinulak sa ilalim ng kanilang pinto. Walang pangalan. Walang sulat sa labas. Sa loob, isang pirasong papel na may isang pangungusap, nasa San Mariano siya. Hanapin mo. Nalagutan siya ng hininga. San Mariano, isang bayang matagal nang hindi binabanggit ng kanilang ina, maliban kapag gabi at lasing ito, saka binubulong na parang sumpa. Anong meron? Tanong ni Eunice, hawak-hawak pa ang tsinelas. Pinakita niya ang papel. Wala silang ibang inisip kundi sundin ito. Biyahe papuntang San Mariano. Sa loob ng lumang bus, nakasiksik ang mga tao, ngunit tila sila lang ang walang kausap. Habang umuugong ang makina, napatingin si Ellie sa labas, mga palayan, kagubatan, at mga ulap na tila nakabitin ng mababa para takpan ang buong bayan. May kakaibang lamig na gumagapang sa kanyang balat. Sa tuwing papasok ang hangin sa bintana, naaamoy niya ang usok ng nasusunog na dahon at patay na hayop. Sigurado ka bang nandito si nanay? Tanong ni Eunice, may halong kaba. Wala siyang maisagot. Ang hawak lang niya ay ang lumang kwintas na iniwan ni Elena. Pagdating nila sa bayan, tila lumubog ang araw. Ang San Mariano ay hindi mukhang patay, maraming tao, maraming naglalakad, ngunit kakaiba ang ritmo. Ang mga bata ay hindi tumatakbo. Ang mga matatanda ay hindi bumabati. Ang simbahan, mataas at puti, ay tila lumalapad habang papalapit, at ang kampana nito'y nakababa, parang ayaw gamitin. Habang naglalakad sila patungo sa plaza, napansin ni Ellie ang isang maliit na kabaong na nakalapag sa gilid ng daan. Walang takip. Sa loob, mga bulaklak na tuyo at isang manika na wala ng ulo. Walang nakatingin dito, parang karaniwan lang. Napasinghap si Eunice. Ellie, bakit parang, wag kang maingay, putol niya, mahigpit ang kapit sa braso ng kapatid. Mula sa simbahan, may isang lalaking lumabas, nakasuot ng sutana, matangkad, payat, at may ngiti na parang hindi sumasabay sa kanyang mga mata. Siya si Father Gideon. Mga anak, wika niya, para bang alam na niya kung sino sila. Inaantay ko kayo. Sa likod niya, nakatayo si Sister Mary, tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Ellie, para bang sinusukat siya. Ang tunog ng kampana ay biglang tumunog kahit walang humihila. Isang mahabang gong na kumalat sa buong bayan. At doon, nagsimula ang katahimikan. Mula sa plaza, dinala sila ni Father Gideon papasok sa makitid na daan patungo sa ampunan. Sa unang tingin, ordinaryo lamang, puting pader, mga halaman sa gilid, at ilang batang naglalaro ng habulan. Ngunit sa masusing pagdinig ni Ellie,
Kakaiba ang tunog ng kanilang tawanan, mahina, parang pilit, para bang natutunan lamang at hindi galing sa tunay na galak. Dito kayo muna, ani Gideon, pinagbuksan sila ng matandang pinto. Ang inyong ina nagpapahinga. Hindi pa siya handang humarap. Bumigat ang dibdib ni Ellie. Kung narito nga si Elena, bakit hindi agad sila pinapapasok? Sa loob ng gusali, amoy agad ang pinaghalong insenso at gamot. Malinis ang sahig, pero sa sulok may mga basang damit at laruan ng bata na tila iniwan bigla. Sa mga dinding, may nakasabit na larawan ng mga santo, ngunit ang mga mata sa larawan ay tila nakatutok sa kanila saan man sila lumakad. Habang pinapapasok sila, napansin ni Eunice ang isang bata, mga 7 taong gulang, na nakadungaw sa pasilyo. Payat, may malalaking mata, at hawak-hawak ang isang manikang walang kamay. Hindi ito ngumiti. Tinitigan lang sila hanggang sa mabilis na nawala sa likod ng kurtina. Sa hapagkainan ng ampunan, inabutan sila ng sopas at tinapay ni Sister Mary. Tahimik siya, ngunit ang bawat galaw ay kalkulado. Kailan po namin makikita si nanay? Tanong ni Ellie, halos hindi nakapigil. Bukas, anak, sagot ng madre, nakangiti ngunit nanlalamig. Kailangan niya ng pahinga. Matagal siyang nagdusa. At dito, makakapagpagaling siya. Tumingin si Ellie sa kapatid. May unspoken doubt silang dalawa. Nang matapos ang hapunan, inalok sila ni Gideon ng silid. Isang maliit na kwarto na may 2 kama, manipis na kutson, at isang bintanang nakaharap sa sementeryo sa likod ng kumbento. Magpahinga na kayo, wika ng pari. Mahaba ang inyong paglalakbay. Bukas, makakapiling niyo na siya. Ngunit sa isip ni Ellie, walang kapayapaan. Kinagabihan. Hindi makatulog si Ellie. Sa labas ng bintana, kita niya ang mga anino ng mga krus na nakatirik sa sementeryo. Ang hangin ay malamig at tila may dalang bulong. Biglang, narinig niya ang mga yabag sa pasilyo. Mabagal. Mabigat. Dahan-dahan siyang tumayo, iniwan si Eunice na mahimbing na natutulog. Bumukas ng bahagya ang pinto ng kwarto at sumilip siya. Doon niya nakita ang isang eksena na nagpasikip ng kanyang dibdib. Si Sister Mary, nakayuko sa gilid ng pasilyo, hawak ang isang maliit na kabaong nayari sa kahoy. Hindi ito laruan. Totoo ito. At sa kanyang paningin, tila may dugo pang bumakat sa gilid. Mabilis na sinara ni Ellie ang pinto at huminga ng malalim. Ngunit nang muling bumalik siya sa bintana, napansin niyang may isa pang tao sa sementeryo. Isang matandang babae na nakaputi, nakaupo sa lupa, tila may kinakausap na hindi nakikita. Ang kanyang mga labi gumagalaw na parang nagdadasal. Ngunit ang dasal ay hindi galing sa Diyos. Kinabukasan, pinilit nilang gawing normal ang umaga. Nagising si Eunice na puno ng enerhiya, pero halata ang kaba sa kanyang boses. Ate, nakita mo ba yung bata kagabi? Yung may hawak na manika, bulong niya. Tumango si Ellie. Pero mas may nakita pa ako, hindi niya na tinapos. Paglabas nila sa kusina, sinalubong sila ng mga batang ampon. Lahat ay payat, maputla, at parang walang gana. Isa sa kanila, si Jeffrey, ang pinakamatapang, lumapit sa kanila. Hindi kayo dapat nandito, bulong ng bata. Umalis na kayo bago magtakip silim. Nagkatinginan si Ellie at Eunice. Bakit? Tanong ni Eunice. Ngumiti si Jeffrey, ngunit nanginginig ang labi. Dahil kapag dumilim, may dumadalaw. At hindi lahat ng nakatira dito ay tao. Bago pa siya makapagsalita, biglang sumulpot si Sister Mary mula sa kusina, dala ang isang pitsel ng gatas. Jeffrey, maglaro ka na sa labas, wika nito. Ang mga mata niya ay malamig na parang yelo, at ang tingin kay Ellie ay parang alam ang lahat ng narinig niya. Pagkatapos ng almusal, dinala sila ni Gideon sa isang maliit na kapilya sa gilid ng ampunan. Dito kayo pwedeng magdasal para sa inyong ina, wika niya. Habang nakaluhod, tumingin si Ellie sa krus sa ibabaw ng altar. Ngunit may napansin siya, ang krus ay may bakas ng gasgas, parang ilang beses na itong pilit inalis at ibinalik. At sa ilalim ng altar, may amoy na hindi niya malimutan, amoy ng bulok na karne, tinakpan ng insenso. Dumampi ang malamig na kamay ni Eunice sa kanyang balikat. Ate, bulong niya, halos hindi marinig. Hindi ako naniniwala na ligtas tayo dito. At sa unang pagkakataon, hindi siya nakasagot. Sa labas ng kapilya, tumunog muli ang kampana. Mahaba. Malalim. Ngunit sa pagkakataong ito, walang tao sa tor.
At mula sa sementeryo, may umalingaw na sigaw ng isang babae, mahaba, punit, at parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi na nakayanan ni Ellie ang katahimikan. Gabi. Ang orasan sa pasilyo ng ampunan ay tumigil sa 2:00, ngunit patuloy pa rin ang tunog ng kampana, mahaba, mabigat, parang tumatama sa loob ng kanyang ulo. Habang natutulog si Eunice, dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Ang sahig na kahoy ay umuungol sa bawat hakbang. Sinundan niya ang tunog hanggang sa makarating sa likod ng gusali sa sementeryo. Doon, sa ilalim ng buwan, nakita niya ang hindi dapat makita, si Sister Mary, nakaluhod sa tabi ng isang bagong hukay, hawak ang isang kutsilyong may kumikislap na dugo. Katabi niya, nakabukas ang isang maliit na kabaong. Sa loob nito ay hindi bulaklak o manika, kundi isang sanggol, maputla, wala ng buhay. Napasinghat si Ellie at napatakip sa bibig. Ngunit narinig siya ng madre. Anak, bulong ni Mary, tumayo ng dahan-dahan, hawak pa rin ang kutsilyo. Hindi mo naintindihan. Hindi ito kasalanan, ito ay sakripisyo. Umatras si Ellie, naninginig ang kamay. Ano nang ibig mong sabihin? Kung hindi natin gagawin ito, dadalhin sila ng mga nilalang, sagot ng madre, nangingilid ang luha. Mas mabuti nang mawala ang ilan kaysa lamunin ang lahat. Bago pa siya makasagot, may biglang gumalaw sa gilid ng sementeryo. Isang matandang babae, nakayuko, may buhok na nakalugay at mahahabang kuko, nakalapit sa kabaong. Hindi ito tao. Ang aswang ay humakbang pasulong, at ang mga mata nito'y kumislap na parang apoy. Ellie! Isang sigaw mula sa likod, si Eunice. Nakatayo siya sa pinto ng ampunan, nanginginig, hawak ang isang kahoy na poste. Hindi niya alam ang kanyang nakita, ngunit sapat na ang takot sa kanyang mukha. Sa isang iglap, bumaling ang nilalang sa kanya. Ang dila nitong mahaba at basang-basa, lumabas na parang latigo. Rian, sigaw ni Ellie, tumalon para hawakan ang kapatid. Napasigaw si Eunice habang dumapo ang nilalang sa kanya, halos mabuwal silang dalawa. Mabilis na kinuha ni Ellie ang kwintas na iniwan ng ina at ipinagdikit sa mukha ng aswang. Sumingaw ang usok mula sa balat nito, at sa isang halakhap na parang sabay na tawa at iyak, umurong ang halimaw. Humigpit ang yakap ni Ellie sa kapatid. Ngunit bago pa sila makalayo, dumating si Father Gideon. Tahimik siyang nakatayo sa gilid, nakatingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay hindi gulat, kundi alam na alam na. Ngayon nakikita niyo na malamig niyang wika. Ito ang aming binabantayan. Kaya nandito ang inyong ina. Nasaan siya? Halos sumisigaw si Ellie. Tumingin ang pari sa pinakamalaking gusali ng ampunan. Nasa loob. Siya ang piniling magtali sa mga nilalang, kapalit ng kanyang kalayaan. Ngunit kung hindi niya kayang tapusin, tumigil siya, huminga ng malalim. Kayo ang susunod. Nagulat si Ellie. Parang umikot ang mundo sa kanya. Ang lahat ng bangungot, ang lahat ng kabaong, hindi lamang alaala. Mga piraso ito ng katotohanang kinakaharap nila ngayon. Naging magulo ang paligid. Dumagsa ang mga anino mula sa sementeryo, mga hugis ng tao, ngunit punit ang balat at walang mukha. Parang nagbubulungan, parang nagdarasal ng dasal na hindi pang tao. Hawak ang kamay ni Eunice, napilitan si Ellie na tumakbo pabalik sa loob ng ampunan. Doon, sa pinakailalim, may lumang pinto na bakal. Naroon si Elena. Nakatali ang kanyang mga kamay, payat, at halos hindi na makilala. Ngunit ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-ibig, ngayon ay nagliliyab ng kakaibang lakas. Anak, mahinang sambit niya. Huwag kayong lumapit. Naluha si Ellie. Nanay, kami to. Kailangan ka namin. Hindi ninyo naiintindihan, sagot ni Elena, ang tinig ay halo ng pakiusap at babala. Ako ang tanikala. Kung tatanggalin niyo ako, lalaya sila. Ngunit kung ako'y manatili dito, mawawala ako. Para kay Ellie, ito ang pinakamalaking sugat. Pumili siya, iligtas ang kanyang ina at isugal ang bayan, o iwan siya roon at tanggapin ang pagkawalang hindi niya matagal. Nilingon niya si Eunice na umiiyak na parang batang nawala sa gitna ng gubat. Ate, bulong niya, nanginginig, hindi ko kaya na mawala si nanay. At doon, naramdaman ni Ellie ang bigat ng mundo sa kanyang dibdib. Sa labas ng pinto, muling tumunog ang kampana, ngunit ngayon ay hindi lang tunog, kundi parang tibok ng puso ng isang halimaw na bumangon. At sa unang pagkakataon, naunawaan ni Ellie, ang San Mariano ay hindi lamang tahanan ng mga aswang. Ito ay kulungan. At ang kanyang ina ang mismong susi.
Ang bakal na pinto ay nanginginig sa lakas ng bawat pagtama ng mga anino sa labas. Ang kanilang mga bulong ay humahalo sa pag-ugong ng kampana, parang libo-libong tinig na nagsasabing, buksan mo ilabas mo siya. Si Ellie, nakayuko sa harap ng kanyang ina, ay halos hindi na makahinga. Sa isang banda, nandyan si Elena, nakatali, nanghihina, ngunit malinaw na may kapangyarihang pumipigil sa halimaw na kumawala. Sa kabila naman, si Eunice nanginginig, hawak-hawak ang kanyang braso, pilit pinapakalma ang sariling luha. Ate, hindi natin siya pwedeng iwan dito, sigaw ni Eunice, ang boses niya ay puno ng galit at pagmamakaawa. Kung siya ang tanikala, ibig sabihin siya rin ang biktima. Hinawakan ni Ellie ang mukha ng kapatid. Kung pakakawalan natin si nanay, baka mas marami ang mamatay. Naiintindihan mo ba? Pero siya si nanay, halos pasigaw na sagot ni Eunice, kumakawala sa kanyang pagkakahawak. Bakit palagi na lang tayong pinipilit pumili kung sino ang dapat mawala? Hindi ba't pamilya dapat tayo? Ang bawat salita ng kapatid ay parang punyal na tumutusok sa dibdib ni Ellie. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga bangungot, ang babaeng umiiyak, ang sigaw ng mga bata, ang dugong dumadaloy sa lupa. Noon akala niya ay guni-guni lamang. Ngayon alam niyang iyon ay mga alaala ng lahat ng sakripisyong naganap sa ampunan. Dumampi ang tinig ni Elena, mahina ngunit malinaw, Ellie anak makinig ka sa akin. Dahan-dahan siyang tumingin sa ina. Hindi ako ganap na alipin. Pinili kong manatili rito. Sapagkat kung hindi ako ang tatayo sa harap nila, kayo ang kukunin. Pero nanay, wala nang pero. Tumaas ang boses ni Elena, nanginginig ang bawat salita. Mas mabuti nang ako ang magtali, kaysa makita kong kayo ang lamunin. Umiyak si Eunice. Ayoko. Hindi ko kayang tanggapin yan. Hindi ko kayang tanggapin na pipiliin mo ang bayan kaysa sa amin. Ang katahimikan ay pumutok sa bigat ng kanyang sinabi. Napatigil si Ellie. Sapagkat sa kaibuturan ng kanyang puso, iyon din ang tanong na kanina pa niya pinipilit itago, paano kung totoo? Piniling nga ba ng kanilang ina ang bayan kaysa sa pamilya? Naggangalit ang pinto. Ang mga anino sa labas ay dumadagundong na parang alon, bawat hampas ay nag-ukit ng basag sa bakal. Ang mga sigaw, hindi na bulong, kundi wagas na halakhak, ay pumupunit sa pandinig ni Ellie at Eunice. Sa gitna ng lahat, nakaluhod si Elena, ang kanilang ina. Mga mata niyang pulang-pula, ngunit hindi galit, pigil. Sa kanyang mga kamay, hawak pa rin niya ang halimaw na pinupunit ang kanyang laman, habang kumikislap ang apoy na hindi apoy kundi isang kapangyarihang hindi galing sa tao. Anak, bulong niya, habang dumadaloy ang dugo sa kanyang labi. Ngayon na. Piliin mo na. Humigpit ang hawak ni Ellie kay Eunice. Nanay, may ibang paraan, sigaw niya, halos maputol ang kanyang tinig. Hindi pwede na ito lang. Hindi pwede na ikaw ang kabayaran. Wala nang ibang paraan, sagot ni Elena, tinig na puno ng pagod ngunit matatag. Ako ang pumili nito, Ellie. Ako ang tanikala. Pero ikaw, lumingon siya, ang mga mata ay parang dumudurog ng buwan, ikaw ang dapat maging susunod na bantay. Nabingi si Ellie sa salitang iyon. Bantay. Ibig sabihin, ang kapangyarihan, ang sumpa, maaaring ilipat. Niyakap siya ni Eunice, desperado. Ate, wag. Hindi mo kaya. Hindi ikaw ang dapat magsakripisyo. Ngunit sa kanyang dibdib, alam na ni Ellie ang totoo, hindi na magtatagal si Elena. Kung hindi niya tatanggapin, lulunurin ng mga halimaw ang buong bayan. Biglang bumagsak ang pinto. Dumagsa ang mga nilalang, mga katawan na punit, mga mata na walang puti, mga bibig na punong-puno ng kuko at dila. Sumiklab ang dilim, at ang mga bata sa ampunan ay nagsisigawan mula sa itaas na palapag. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Father Gideon. Ngunit ang ngiti niya ay hindi banal, kundi tagumpay. Sa wakas, wika niya, tinig na parang panalangin, malaya na sila. Napagtanto ni Ellie ang mas malalim na katotohanan, hindi halimaw lamang ang kalaban. Ang pari mismo ang nagbukas ng pinto. Siya ang pumili ng mga bata. Siya ang nagkubli ng dugo sa pangalan ng sakripisyo. At bago siya makalapit, tinutok ni Ellie ang kwintas ng ina sa kanyang mukha. Sumingaw ang usok, at sa unang pagkakataon, narinig niya ang sigaw ng isang tao na tunay na masasaktan. Dumapa si Gideon, umiiyak na parang bata, at nilamon ng mga anino na dati niyang sinasamba. Naiwan ang tatlo, ina, anak at kapatid. Ellie, muling sigaw ni Elena, halos maputol ang hininga. Kung ako'y mawawala kailangan mong hawakan ito.
At itinulak niya ang kanyang kapangyarihan. Sa loob ng isang iglap, dumaan sa katawan ni Ellie ang apoy na walang apoy, liwanag na walang liwanag. Naramdaman niya ang lahat ng sigaw ng mga dating sakripisyo, mga bata, mga ina, mga nawawala. Parang pinunit ang kanyang kaluluwa, at ang mga kamay niya ay nag-apoy ng asin at dugo. Ellie, tawag ni Eunice nanginginig. Huwag mong gawin to. Hindi ko kayang mawala ka rin. Ngunit tumayo siya, umiiyak, at tumingin sa kapatid. Hindi mo ako mawawala, Eunice. Pero hindi na ako magiging katulad ng dati. Sa isang sigaw na nagmula sa pinakailalim ng kanyang dibdib, ibinuga ni Ellie ang kapangyarihan. Isang liwanag ang kumalat, pumutol sa mga anino, sinunog ang mga halimaw, at tinulak ang dilim pabalik sa lupa. Ang ampunan ay yumanig, ang sementeryo ay bumuka, at ang mga aswang ay sumigaw ng huling iyak bago sila matunaw sa abo. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang kanyang ina, si Elena, ay bumagsak. Ngumiti siya, luhaan, at ang huling salitang binitiwan, magaling, anak ko, at tuluyan siyang nawala. Tahimik. Ang kampana ay tumigil. Ang gabi ay muling naging gabi lamang, walang halakhak ng halimaw. Ngunit si Ellie, nakaluhod, ay nanginginig. Sa kanyang mga palad, nagliliyab pa rin ang kapangyarihan. At sa kanyang dibdib, mabigat ang katotohanan, siya na ngayon ang tanikala. Siya na ang bantay ng San Mariano. Lumapit si Eunice, niyakap siya, umiiyak. Ate, tapos na ba? Hindi siya agad nakasagot. Tumingin siya sa sementeryo, sa mga abo na kumikislap sa ilalim ng buwan, at marahang bumulong, hindi. Nagsisimula pa lang. Pagkatapos ng lahat ng sigaw, muling bumalik ang katahimikan. Walang kampana, walang halakhak, walang yabag ng mga nilalang. Tanging hangin na dumadaan sa mga sirang bintana ng ampunan at mga abo na kumikislap sa lupa ang naiwan. Nakahandusay si Ellie, hawak ang malamig na kamay ng kanyang ina. Walang natirang lakas kay Elena, tanging bakas ng ngiti, para bang ipinasa na niya ang lahat sa kanyang anak. Magaling, anak ko, iyon ang huling tinig na narinig niya. Ngayon, tanging alala na lang iyon. Lumapit si Eunice, umiiyak, yakap ang kanyang kapatid. Ate, tapos na. Wala na sila. Ngunit sa dibdib ni Ellie, alam niyang mali. Hindi kailanman matatapos ang laban. Ang mga anino ay pinalayas lamang, hindi pinatay. Ang sumpa ng San Mariano ay hindi naglaho, ito'y lumipat sa kanya. Naramdaman niya ang init sa kanyang mga palad, liwanag na hindi nagmumula sa apoy. Sa bawat pintig ng kanyang puso, may kasamang bigat ng daan-daang kaluluwa na minsan nang isinakripisyo. At sa likod ng bigat na yon, naroon ang panata. Kinabukasan, dumating ang mga tao ng bayan. Nakita nila ang abo, ang mga sirang pader, at ang mga kabaong na wala ng laman. Sa kanilang mga mata, gulat at takot. Ngunit nang tumayo si Ellie sa gitna ng abo, may nakita silang bago, isang bantay na hindi pari, hindi madre, kundi isang anak ng bayan na pinili ng kapalaran. Siya ang bagong manggagamot, bulong ng isang matanda. Siya ang nagligtas, dagdag ng iba. Ngunit sa loob ni Ellie, hindi iyon tagumpay. Hindi iyon kasiyahan. Dugo ang kabayaran, at ang halimaw ay parte na ngayon ng kanyang katauhan. Makalipas ang ilang araw, inayos nila ang mga labi ng ampunan. Ang mga bata ay inalagaan, dinala sa mga pamilya sa baryo. Si Eunice, kahit sugatan, ay hindi iniwan ang kanyang ate. Lagi siyang nakadikit, lagi siyang nakahawak, para bang natatakot na baka mawala rin ito gaya ng kanilang ina. Hindi kita iiwan, mahina niyang sabi. Kahit ano pa ang mangyari. Ngumiti si Ellie, ngunit sa kanyang mga mata, may lungkot na hindi niya kayang ipaliwanag. Sapagat alam niyang darating muli ang gabi. At nang sumapit ang unang gabi na siya na lamang ang bantay, tumayo siya sa sementeryo, hawak ang kwintas na iniwan ng kanyang ina. Sa likod ng bundok, unti-unting umusbong ang buwan. At sa bawat kislap ng abo sa hangin, naramdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Lumapit kayo, bulong niya, halos isang panata. Huwag niyo akong subukin. Hindi ako ang dating ako. Isang malamig na hangin ang dumaan, at sa maikling sandali, parang sumagot ang gabi. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin. Hindi niya alam kung darating ang araw na siya man ay lamunin ng dilim. Ngunit isang bagay ang tiyak, sa bawat sigaw ng kampana, sa bawat aninong lilitaw, si Ellie ang tatayo. Hindi bilang anak na takot. Hindi bilang kapatid na mahina. Kundi bilang bantay ng isang bayan na pinili ng kadiliman.
At sa huling sandali ng gabing iyon, habang pinapakinggan niya ang tibok ng sariling puso, napangiti siya ng mapait, saka pumikit.